Ang malupit na balak ni Donald Trump sa China. Pinaghahandaan ngayon ng Amerika ang susunod na administrasyon. Siyempre, lalo na ang mga komunista. May magandang dahilan kung bakit dapat talagang mag-isip ang mga inchik. Hindi lamang sa kalakalan o national security ang pinupunti rin ni Trump, pati ang kanilang utang. Kung ganon, hindi dapat mabahala ang mga Chinese dahil sa napakalaking utang sa kanila ng Amerika. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinahayag ni Trump na pananagutin niya ang China sa mga panggugoyo nito at nagplanong kakansilahin ang pautang ng mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang taon na ang binabalaan ni Donald Trump ang China sa kanyang mga pahayag. Ito ay dahil sa intellectual property theft, partikular na ang pagnanakaw ng mga inchik sa mga kaalaman hinggil sa teknolohiya. Marami dito ay may kinalaman sa militar, kaya mapapansin na yung mga bagong sandata na inilalabas ng People's Liberation Army ay kamukha ng mga ginawa sa Amerika. Nagpahayag ang We Are the Mighty ng ilang sandatang gawa ng Amerika. Tapos naglabas din ng China na mga kahawig din. Pati nga yung Starship Mechazilla ng SpaceX ni Elon Musk, ayon sa Yahoo, ay ginaya din. Maraming inchik ang nahuhuli na nagtatrabaho at nag-iispiya sa iba't ibang universidad at nagnanakaw ng mga impormasyon na may kinalaman sa science and technology. Bukod dyan, binalaan rin ni Donald Trump ang China hinggil sa hindi patas na trade deal sa mga sangkap ng fentanyl na dinadala sa Mexico tapos tinatawid sa Estados Unidos at sa umiinit na sitwasyon ngayon sa South China Sea. Gayunpaman, marami sa Pilipinas ang nagsasabi na hindi raw natatakot ang mga inchik sa darating na administrasyon dahil napakalaki raw ng utang ng mga kano sa China. Totoo na may utang ang Amerika sa China. Sinabi ng People's Daily Online ngayong 2024 na sa buwan ng Setyembre, ang utang ng gobyerno ng US sa China ay $772 billion. Napakalaki nga kung iisipin. Kapag sinabing US Treasury debt, hindi ito katulad ng utang sa tindahan o sa sanglaan. Ito yung mga pautang na galing mismo sa pamahalaan. Ang halos 800 bilyong utang ng Amerika sa China ay mga treasury bonds. Ito yung mga parang dokumentong ibinibigay ng Estados Unidos kapalit ng pera. Babayaran nila iyan sa iyo pabalik, makalipas ang ilang taon, depende sa kontrata. Pang matagalan, mga 30 years o pansamantala, mga ilang taon. Pero bago nila bayaran, ay nagbabayad sila ng interes kada ilang buwan o kada taon. Kung kukwentahin sa kasalukuyang interest rate, ilang milyong dolyares ang binabayad nila sa China araw-araw. Totoo talagang malaki ang utang ng USA sa mga komunista. Kaya paano nga naman sila matatakot kay Trump? Ang hindi alam ng marami ay mas malaki ang utang ng China sa Amerika. Shut until at least Tuesday, with classes now taking place online, but for many that presents other challenges. Lagay din sa amin sa bahay. In our house. Marahil ay ngayon mo lang ito narinig dahil bihira lang ang nakakaalam na may napakalaking utang ang China sa Estados Unidos. Utang na mas malaki pa sa 800 bilyong utang ng Amerika. Sa Oregon Live, sinabi na may sikreto daw ang China at ito ay ang utang nila sa Amerika na halos $1 trilyong.
Sinabi rin na ayaw daw itong banggitin ng mga inchik noon at ayaw namang ungkatin ng mga Amerikano. Siguro noong panahon na ang relasyon ng dalawang bansa ay maganda, kaya walang nagsasalita. Pero paano ngayon na ang dalawa ay magkalaban na? Sinabi din iyan sa The Hill na hindi nabayaran ng China yung utang nilang $1 trilyon sa mga bondholders doon sa Estados Unidos. Pero marami ang nagtataka kung paano ito nangyari. Sa mga hindi nakakaalam na bago natalo ng mga komunistang inchik ang gobyerno sa China, marami na itong utang sa ibang bansa. Ang inutang ay ginamit upang gawing sentro ang republika sa kalakalan ng opium at mga sangkap. Kailangan ng pampatayo ng malalaking daungan, mga gusali para imbakan ng mga ani at mga pagawaan. Kaya maraming nag-invest at bumili ng mga treasury bonds. Masagana ang international trade noon hanggang naganap ang Chinese Revolution taong 1949 at napataob ang republika. Pinalitan ito ng mga komunista. Nagkaroon din ng industrialization noong 1950s. Tapos 1970s, binuksan ni Deng Xiaoping ang China sa kalakalan ng kanluran at tuluyan ng nakalimutan ang pautang. Ano naman ang kinalaman nito sa utang ng Amerika ngayon sa China? Sinabi sa Fox Business taong 2020 na ang $1.6 trilyon na utang ng China sa Amerika noon pang 100 taon ay pwedeng gamitin ni Trump ngayon na leverage laban sa Beijing. Sinabi pa sa ulat na kung gusto ng China na magbayad ang Amerika sa kanilang utang, dapat din daw ay magbayad ang China sa kanilang mas malaking utang. Lumobo ng 1.6 trillion dahil sa interes ng 100 taon. Kung ganon, ang mga banta ni Trump hinggil sa panggugoyo nila sa trade deal, sa pagnanakaw ng intellectual property at paglaganap ng fentanyl ay hindi pala dapat baliwalain ng mga inchik dahil may alas palang hawak si Donald Trump. Anong aral ang mapupulot dito? Kaya pala malakas ang loob ng President-elect na kontrahin ang mga komunista dahil sa may nakatago pala itong Trump card. Pero may mga nagtatanong, paano kung hindi raw magbayad ang China? Kung magkakaganon, pwede itong gamitin bilang pangkansela sa halos 800 bilyong utang ng Amerika. Bukod dyan, baka maghanap rin ng dahilan ng ibang bansa upang hindi na sila magbayad ng kanilang utang sa China. Malaki talaga ang mawawala sa mga komunista kung makikipagtunggali sila sa Amerika. Para bang they're barking up the wrong tree. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.